Welcome back ulit mga bossing, pasensya na kung paulit-ulit kahapon, medyo na-broken kasi ako sa ex na manloloko, parang gusto ko na din ma-reincarnate at ma-rebirth, para maitama ang lahat at hindi na magkamali, sa mga hindi pan kakasubscribe. Mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong ito para makarecover ang aking pangalawang buhay hahaha. Ituloy na natin ang 781 tandang bawas 785 chapter ng Global Freeze ang paglalayag ni Zhang Yi para maging Epsilon level. Pumayag si Zhu Zeng sa kahilingan ni Zhang Yi. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng mga mapagkukunan na kailangan mo. Bilang karagdagan, bibigyan kita ng isang mahusay na katulong upang tulungan ka sa pagsasagawa ng misyong ito. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na parang tusong soro. Si Zhang Yi ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ngunit hindi siya makatanggi dahil imposible para sa Blizzard City na hindi magpadala ng isang tao na sumunod sa misyong ito. Kailangang kontrolin ni Zhu Zeng ang sitwasyon sa loob ng kanyang sariling kontrol. Ngunit biglang, may natanto si Zhang Yi sa kanyang puso, at nagtanong siya, hindi ba't ngayon lang ang binibini? Medyo malakas ang pagbigkas niya ng salitang, Miss. Umubo si Zhu Zeng, sa pangkalahatan, mas mabuting tawagin akong babae. Medyo nakakalito si Miss o isang katulad niyan. Dinilat ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, siya ba talaga? Ito ay medyo magulo, hindi masyadong gusto ni Zhang Yi ang kanyang karakter. Medyo nag-aatubili akong isama siya sa mahabang paglalakbay sa dagat. Nakangiting sinabi ni Zhu Zeng, siya ang aking pamangkin. Nakipag-ugnayan ka sa kanya, ano ang tingin mo sa kanya? Zhang Yi. Sabi mo pamangkin mo yan, ano pa ang masasabi ko? Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Si Enel Zuyongke ay isang edukado, matalino at may kakayahang tao sa unang tingin. Napangiti si Zhu Zeng na may kasiyahan at sinabing, hahaha, mukhang ang sarap niyong mag-usap sa isa't isa. Gumagaan ang loob ko. Si Zuyongke ay tunay na pamangkin ni Zhu Zeng, kaya mahirap para kay Zhang Yi na tanggihan ang pagsasaayos ng operasyong ito. Humingi siya ng pahintulot kay Zhu Zeng na tumanggap ng mga supply, at pagkatapos ay pansamantalang umalis sa opisina ni Zhu Zeng. Sa labas, nakita niya si Zuyongke na nakasandal sa dingding na may malalim na ekspresyon sa mukha. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang nakakunot niyang mga kilay ay tila hindi nasisiyahan. Napansin niya si Zhang Yi na lumalabas at tumingin siya nang nakataas ang kilay. Kinagat ni Zhang Yi ang kanyang mga labi, tumango sa kanya bilang pagbati, at pagkatapos ay umalis sa command center. Tumingin si Zuyongke sa likod ni Zhang Yi na may matigas na ulo at galit na tingin sa kanyang mga mata, tumalikod at naglakad papasok sa opisina. Napangiti si Zhu Zeng na may kasiyahan at sinabing, hahaha, mukhang ang sarap niyong mag-usap sa isa't isa. Gumagaan ang loob ko. Si Zuyongke ay tunay na pamangkin ni Zhu Zeng, kaya mahirap para kay Zhang Yi na tanggihan ang pagsasaayos ng operasyong ito. Humingi siya ng pahintulot kay Zhu Zeng na tumanggap ng mga supply, at pagkatapos ay pansamantalang umalis sa opisina ni Zhu Zeng. Sa labas, nakita niya si Zuyongke na nakasandal sa dingding na may malalim na ekspresyon sa mukha. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang nakakunot niyang mga kilay ay tila hindi nasisiyahan. Napansin niya si Zhang Yi na lumalabas at tumingin siya nang nakataas ang kilay. Kinagat ni Zhang Yi ang kanyang mga labi, tumango sa kanya bilang pagbati, at pagkatapos ay umalis sa command center. Tumingin si Zuyongke sa likod ni Zhang Yi na may matigas na ulo at galit na tingin sa kanyang mga mata, tumalikod at naglakad papasok sa opisina. I don't like him. He doesn't look like a gentleman at all. Kung ikukumpara, mas gusto ko pa rin si Deng Shentong. Naka-cross legs siya at naka-cross arms na parang galit na nakaupo sa sofa. Ibinaba ni Zhu Zeng ang kanyang ulo upang uminom ng kape at mahinahong sinabi, sa kasalukuyan, si Zhang Yi ay mas mahalaga sa akin kaysa kay Deng Shentong. Sa pagkakataong ito ay espesyal na inayos ko na sumama ka sa dagat kasama siya. May ilang buwan pa para mapag-isa kayong dalawa. You have to be right to get him down within this period of time. Then we'll let you two get married as a matter of course. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhu Zeng. Sa oras na yon, si Zhang Yi ay magiging kanyang pamangkin. Sa relasyong ito, siya ay magiging kanyang sariling tao. Medyo hindi comfortable si Zuyongke. Ibig mong sabihin, hayaan mo akong manligaw sa kanya. Bilang prinsesa ng pamilya Zhu, umaasa sa kanyang katayuan bilang isang tiyuhin, si Zuyongke ay namuhay ng isang layaw na buhay mula pa noong siya ay bata. Palagi siyang hinahabol ng lahat.
Kailan pa siya naging licker ng aso ng iba? Hindi siya isang batang babae na nagtapos mula sa isang teknikal na sekundaryang paaralan at pupunta sa isang tao dahil lamang sa kumanta sila ng ilang magagandang linya ng rap. Hinahabol ng babae ang isang lalaki at may tabing sa pagitan nila. Hanggat gusto mong gawin ito, naniniwala akong magtagumpay ka. Tiningnan siya ni Zhu Zeng ng malalim. Sa sobrang tagal, baka may naglihi ng bata. Hindi ka lingho-fix ng Team Rose. Kung hindi ka handang magdusa sa hirap ng buhay, kailangan mong magbayad ng kaunting halaga kapalit ng isang nakahihigit na buhay. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhu Yongke, nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Ayaw niyang maging biktima ng kasal, ngunit dahil ipinanganak siya sa ganoong pamilya, may mga bagay na hindi niya makontrol. Ang kalayaan ay hindi isang bagay na madaling makuha, lalo na pagkatapos mong matamasa ang isang mayamang materyal na buhay sa loob ng mga dekada. Mahinahong sinabi ni Zhu Zeng, kapag lumabas ako sa oras na ito, gusto ko ring magkaroon ka ng karanasan. Hindi mo naranasan ang kalupitan ng apokalipse na hindi nakakatulong sa iyong hinaharap na trabaho at pag-unlad. Makabubuti para sa iyo na lumabas at makita ang labas ng mundo. Si Zhu Yongke ay ang pinakamamahal na pamangkin ni Zhu Zeng. Matalino, maganda, at umaasa sa mga mapagkukunan ng pamilya upang makakuha ng bachelor's degree mula sa NETI Business School sa murang edad. Siya ay magiging isang kapaki-pakinabang na talento sa ilalim ni Zhu Zeng sa hinaharap. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang ma-expose sa kalupitan ng apokalipse para mabilis siyang lumaki. Hindi mataas ang panganib ng misyong ito, kaya inayos ni Zhu Zeng na makatabi si Zhang Yi, na ikinamatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi lamang nito malilinang ang relasyon sa pagitan niya at ni Zhang Yi, ngunit pinapayagan din ni Zhang Yi na protektahan siya ng personal. Sinuklay ni Zhu Yongke ang kanyang buhok at sinabing hindi sumasang-ayon, "Tiyo, alam ko ang kalupitan ng mga huling araw." Hindi mo alam." Walang awang sumagot si Zhu Zeng, "Masyado kang maginhawang namumuhay, at marami ka pa ring simpleng iniisip sa iyong puso. Ang lahat ng tao sa paligid mo ay napaka-friendly sa iyo, at hindi ka pa nakaranas ng kahit anong mahirap gaya ng mga ordinaryong tao. Buhay sa apokalips. Pinag-uusapan mo lang ito, ngunit hindi ito maranasan ng iyong katawan. Kailangan mong pumunta sa misyon na ito. Kung mabigo ka sa pagkakataong ito, magiging clerk ka na sa Blizzard City mula ngayon, responsable sa pagprint ng mga dokumento at pagsagot sa mga tawag sa telepono." Ang pamilya ni Lao Zhu ay hindi nagpapalaki ng mga walang ginagawa. Medyo nalungkot si Zhu Yongke sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tiyuhin, na noon pa man ay nagmamahal sa kanya, ay talagang gagamitin siya bilang isang kasangkapan upang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan. Sa ilang sandali, nagkaroon pa siya ng ganang umiyak. Ngunit nakalimutan niya na kung hindi dahil sa pamangkin siya ni Zhu Zeng, mahihirapan siyang mabuhay pagkatapos ng apokalipse. Naiintindihan ko, hindi ba para pakasalan lang siya? Ako na lang ang gagawa. Umuso si Zhu Yongke at tumayo na parang gumawa ng malaking sakripisyo. "Huwag kang mag-alala, tatapusin ko ang bagay na ito ng maayos." Natapos ni Zhang Yi ang pagkolekta ng mga kinakailangang mapagkukunan sa opisina ng supply ng militar. Kabilang dito ang isang malaking bilang ng mga sandata at kagamitan na dala ng barko at gasolina. Bagamat walang kakulangan ng gasolina sa Tianhai City, si Zhang Yi ay hindi kailanman kumuha ng anuman para sa wala. Deserve niya ang lahat ng ito, kaya paano siya magiging magalang kay Lao Zhu? Lumapit si Zhu Yongke kay Zhang Yi. Bagamat may sama pa rin siya kay Zhang Yi, iniisip ang utos ni Zhu Zeng, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya na maglagay ng ngiti sa kanyang mukha. "Zhang Yi." Malamig na sinabi ni Zhang Yi, "Pakiusap, tawagan ako sa aking code name kapag nagtatrabaho." Natigilan ang ekspresyon ni Zhu Yongke, kailangan bang maging seryoso? Ang ilang mga bagay ay ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang mga gawi. Sinulyapan siya ni Zhang Yi at sinabing, "Sa pagkakataong ito ay magpapatuloy tayo sa isang mahabang paglalakbay sa dagat. Ang pinakamahalagang bagay sa daan ay itago ang ating pagkakakilanlan. Kaya dapat hindi malaman ng mga tao na ako si Zhang Yi. Siya nga pala, hindi mo man lang ako matawagan sa aking code name sa kalsada. Pagkatapos ay tatawagin mo akong Ena Zhang, at tatawagin kitang Miss Zhu." Hindi napigilan ni Zhang Yi na itaas ang sulok ng kanyang bibig nang maisip niya ang interpretasyon ni Zhu Zeng sa salitang Miss. Inipon ni Zhu Yongke ang kanyang mahabang buhok, inilantad ang kanyang puting leg.
Sige, ikaw na bahala. Kinukumpirma ni Zhang Yi ang listahan ng supply sa quartermaster. Lumapit siya kay Zhang Yi at sinabi sa tabi niya, kung may kailangan pang pansinin, pakisabi sa akin ng malinaw kahit kailan. Okay. Matapos kumpirmahin ni Zhang Yi ang mga supply, mahinahon niyang sinabi sa kanya, ipapadala ko ito sa iyong email mamaya. Hoy, bastos ka lang daw kapag nakikipagkamay, bakit ang cold mo sa kanila? Total partners din naman tayo sa isang mission together. Hindi naman kailangan ng ganito, di ba? Gusto mo bang maging sobrang cold sa akin sa mga susunod na buwan? Sinulyapan siya ni Zhang Yi sa isang nakakatawang paraan. Alam mo rin na tayo ay magkatuwang sa isang misyon, kaya lahat tayo ay magampanan ang ating mga tungkulin. Kung ang mga lupon ay iba, hindi na kailangan para sa mahirap na pagsasama. Sa kasalukuyang katayuan ni Zhang Yi, maging si Zhu Zeng ay kailangang maging magalang sa kanya. Natural, hindi na niya kailangang pasayahin ang panganay na babae ng pamilya Zhu. Hindi maiwasan ni Zhu Yongke na makaramdam ng bakas ng panghihinayang sa kanyang puso nang maisip niya ang kanyang saloobin noong una niyang nakilala si Zhang Yi. Kung alam niya ng mas maaga, ang kanyang saloobin kay Zhang Yi ay magiging mas mabuti. Sinabi ni Zhang Yi kay Zhu Yongke, lumabas kami mula sa daungan ng Tianhai City. Wala akong planong magsama ng sinuman mula sa Blizzard City sa paglalakbay. Gagamitin namin ang mga tripulante mula sa Tianhai City. Tumango si Zhu Yongke, kung gayon, sasama ako sa iyo. Si Zhu Yongke ay ang mga mata at tenga ni Zhu Zeng. Ganito ang iniisip ni Zhang Yi sa kanyang puso. Sa makatuwid, hindi siya tumanggi na isama si Zhu Yongke, ngunit hindi niya sinasadyang pasayahin ito dahil dito. Anyway, ang misyon nilang dalawa ay ilikas lang ang mga overseas Chinese at hindi na kailangan ng maraming komunikasyon. Umalis si Zhang Yi sa Blizzard City kasama si Zhu Yongke at sumakay ng espesyal na tren pabalik sa Tianhai City. Si Zhu Yongke ay may bitbit na malaking maleta na puno ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang intensyon si Zhang Yi na tulungan siyang ilagay ang kanyang bagahe sa ibang espasyo. Pumikit siya pagkasakay niya sa tren at tahimik na umupo sa tren para magpahinga. Ang isang lalaking sigma ay hindi kailanman nahuhulog sa bitag ng isang babae. Pagkarating sa lungsod ng Tianhai, inilabas ni Zhang Yi ang snowmobile mula sa magkaibang espasyo at sinabi kay Zhu Yongke, bumalik muna tayo sa aking tirahan. Gumalaw ang puso ni Zhu Yongke, bumalik ka sa iyong tirahan. Tiningnan niya si Zhang Yi pataas at pababa at nagtatanong na may kahina-hinalang, ano ang gusto mong gawin sa pag-uwi sa akin ng isang babae? Hindi nakaimik si Zhang Yi. Pupunta ka? Ako pupunta lang ako. Bahagyang nabahala si Zhu Yongke at lihim na nag-isip kung may insight si Zhang Yi sa iniisip ni Zhu Zeng at nagplanong samantalahin ang pagkakataong gumawa ng isang bagay sa kanya. Bagamat iisa ang kanyang layunin, nadama niya na hindi dapat ganoon kabilis ang pag-unlad. At least dapat may prelude. Halimbawa, si Zhang Yi ay unang naakit sa kanya, at pagkatapos ay umibig sa kanya, at pagkatapos ay gumawa sila ng isang bagay na lohikal. Ngunit ngayon ay malinaw na si Zhang Yi ang pinuno. Sa sobrang hindi mapakali na pakiramdam, pumasok siya sa kotse ni Zhang Yi. Bumaba ka at umupo sa likod. Nakita siya ni Zhang Yi sa passenger seat at pinalayas siya ng walang seremonya. Galit na nagangalit si Zhu Yongke, gusto mo ba ito? Nakareserba ang passenger seat ko para sa babae ko. Sinabi ni Zhang Yi nang walang komento. Pakiramdam niya ay mayabang si Zhu Yongke, kaya kailangan niyang patayin ang espiritu nito bago tumuloy sa misyon. Kung hindi, tiyak na magkakaroon na naman ng gulo. Alam na alam ni Zhu Yongke ang pangunahing punto ng usapin. May girlfriend ka na? Siyempre, mahinahong sabi ni Zhang Yi, sa tingin mo ba ay single ang isang lalaking kasing gwapo at kaya ko? Nanlaki ang mga mata ni Zhu Yongke. Hiniling na ng tito niya na habulin siya ng lalaking may girlfriend. Sa pag-isip sa sobrang makatotohanang estilo ng pag-arte ng kanyang tiyuhin, at ubiling tinanggap ni Zhu Yongke ang katotohanan. She thought to herself, di bale, kahit may girlfriend siya, kaya ko pa rin siyang agawin. Ipinagmamalaki ni Zhu Yongke ang kanyang sarili sa pagiging sexy, maganda, matalino, at isang nangungunang socialite na may superior na kayamanan. Ganun pa rin ang tiwala niya. Pero masunurin pa rin siyang umupo sa likuran. Habang nasa kalsada, nakatingin sa malanyebe na lupain sa labas, unti-unti siyang kumalma. Pag-isipan kung may anumang mga problema sa iyong mga nakaraang aksyon. Ang makasama si Zhang Yi ay isang gawain lamang na itinalaga ng tiyuhin. Sa mga mata ni Zhu Yongke,
si Zhang Yi ay isang tao na may malalaking pagkukulang, ngunit tila mapagkakatiwalaan batay sa lahat ng kondisyon. Hanggat pakasalan mo siya, makakamit mo ang isang superior na buhay sa hinaharap at maging asawa ng kapitan ng investigasyon na kinaiinggitan ng lahat. Siya ay isang katangi-tanging egoist at hindi katanggap-tanggap na isakripisyo ang kanyang hitsura upang makamit ang kanyang sariling mga layunin. Pinag-isipan niya ito, bagamat si Zhang Yi ngayon ay may mga problema ng isang maliit na burgesya at may malaking agwat sa pagitan niya at niya mula sa matataas na uri. Ngunit pagkatapos magpakasal, maaari niyang baguhin si Zhang Yi ayon sa kanyang mga ideya. Pagkatapos ng kalahating oras na biyahe, naisip ni Zhu Yongke ang kanyang hinaharap na buhay sa kanyang isip. Nagmaneho si Zhang Yi patungo sa pasukan ng kanlungan. Nakatingin sa napakalaking marangyang villa sa harapan niya, tumango si Zhu Yongke, medyo nasisiyahan. Medyo malaki ang bahay. Siguradong nag-effort ka para mapanatili itong buo sa yelo at niebe. Tumingin si Zhu Yongke sa shelter na may mapagpahalagang mata at nagkomento ng ganito. Pero iniisip ko pa rin na hindi ito kasing ganda ng Blizzard City. Masyadong desyerto dito. Sumulyap si Zhang Yi sa kanya, hindi rin kita hinayaang manatili. Dumilim ang mukha ni Zhu Yongke, nagko-comment lang ako sa bahay nyo. Kailangan bang maging kakaiba? Hindi siya pinansin ni Zhang Yi at binuksan ang pinto ng shelter. Pagkatapos ng iris scan, dahan-dahang bumukas ang malaking alloy door. Naglakad sina Zhang Yi at Zhu Yongke papunta sa kanlungan. Matapos makita ang maluho at mainit na dekorasyon sa loob, sa wakas ay lumitaw ang ibang liwanag sa mga mata ni Zhu Yongke. Noong una ay inakala niya na ang mga lugar sa labas ng Blizzard City ay isang mapanglaw at dekadenteng eksena. Kahit na may mga bakas ng aktibidad ng tao, dapat silang namumuhay sa masamang paraan. Ngunit ang lahat sa loob ng kanlungan ay lubos na nagulat sa kanya. Mainit at napakarilag, tiyak na masasabi niya na ang lahat ng mga dekorasyon ay may pinakamataas na kalidad. Kahit na ang carpet sa ilalim ng paa ay isang hand-woven na produkto na inangkat mula sa Rome. Ang isang maliit na piraso ng ilang metro kwadrado ay nagkakahalaga ng 10,000 mga barya sa Colombia. Iyan ay 200,000 Chinese dollars. Hindi lang carpets, sofas, ceilings, cabinets, chairs but also all of them are from the most luxurious brands. Pagkatapos ng apokalipse, kahit si Zhu Zeng ay hindi nasiyahan sa ganoong karangyang buhay, lalo pa ang kanyang maliit na villa sa Blizzard City. Saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Pinilit ni Zhu Yongke ang sarili na pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at nagtanong na nagpapanggap na kalmado. Ang lungsod ay sarado dahil sa malakas na pag-ulan ng niebe. Maging ang Blizzard City ay maaari lamang maglipat ng mga kinakailangang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero bakit ang dami mong luho dito? Kahit na ang carpet sa ilalim ng paa ay isang hand-woven na produkto na inangkat mula sa Rome. Ang isang maliit na piraso ng ilang metro kwadrado ay nagkakahalaga ng 10,000 mga barya sa Colombia. Iyan ay 200,000 Chinese dollars. Hindi lang carpets, sofas, ceilings, cabinets, chairs but also all of them are from the most luxurious brands. Pagkatapos ng apokalipse, kahit si Zhu Zeng ay hindi nasiyahan sa ganoong karangyang buhay, lalo pa ang kanyang maliit na villa sa Blizzard City. Saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Pinilit ni Zhu Yongke ang sarili na pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at nagtanong na nagpapanggap na kalmado. Ang lungsod ay sarado dahil sa malakas na pag-ulan ng niebe. Maging ang Blizzard City ay maaari lamang maglipat ng mga kinakailangang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero bakit ang dami mong luho dito? Kaswal na sumagot si Zhang Yi, katapusan na ng mundo. Ang mga bagay na ito ay itinatapon kahit saan sa mall at pinupulot kahit saan. Sa shelter, karamihan sa mga gamit sa bahay ngayon ay galing kay Zhang Yi. Sinabi niya na ito ay kalmado at banayad, ngunit para kay Zhu Yongke, ito ay napakahirap makamit. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Zhang Yi, na may kakayahang maghukay ng mga materyales mula sa layer ng niebe na 12 ng metro ang lalim sa ilalim ng lupa at pagkatapos ay dalhin ang mga ito pabalik. Ha? May bisita sa bahay. Nang mabigla si Zhu Yongke, isang magandang boses ang biglang lumabas sa kanyang tenga. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin at hindi niya maialis ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harapan niya ang isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng asul na damit. Ang kanyang makeup ay napakapinong, ang kanyang makatarungan at kulay rosas na mukha ay walang kapintasan,
at ang kanyang eleganteng figura ay perpektong na-highlight ng masikip na damit. Iyan ay isang tunay na ginintuang proporsyon na figura. Maaari mo itong ehersisyo ng tama nang hindi masyadong payat. Nang makita siya, hindi napigilan ni Zhu Yongke na hawakan ang kanyang braso. Bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable kahit saan sa kanyang katawan. Malinaw na siya ay isang maganda at matikas na babae, ngunit kung ikukumpara sa babaeng nasa harapan niya, si Zhu Yongke ay nakaramdam ng pananakit sa sarili at kahihiyan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Na may malambot na ngiti sa mukha ni Zhu Qier, tumingin din siya kay Zhu Yongke. Ngunit pagkatapos basahin ito, gumaan ang pakiramdam niya. Sinabi ni Zhang Yi kay Zhu Qier, ito si Zhu Yongke, na ipinadala sa akin sa isang misyon mula sa itaas. Mangyaring aliwin siya. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhu Qier. May misyon pa ba? Saan ka pupunta? Malayo ba? Hinubad ni Zhang Yi ang kanyang mabibigat na damit at sinabing, itago mo ito. Ito ay isang kumpidensyal na misyon. Hindi ako makakasama ng napakaraming tao. Magalang na binati ni Zhu Qier si Zhu Yongke. Anong gusto mong inumin? Kape o tsa? Kinagat ni Zhu Yongke ang kanyang labi at sinabing, salamat, inom lang ako ng pinakuluang tubig. Nagsimulang makipag-chat si Zhu Qier kay Zhang Yi habang nagbubuhos ng tubig para kay Zhu Yongke. Kailangan mo ba kaming tulungan sa paghahanda? Kung mahaba ang biyahe, isama mo ako. Mas convenient na may doktor sa tabi mo. Si Zhang Yi ay nakahiga sa sofa, nag-iisip sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, may iba pa akong dapat asikasuhin dito. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig ni Nayang siya at Zhu Haimei ang tunog at lumabas sila. Nang makita sila, nagulat si Zhu Yongke, kayo ba si Nayang siya at Zhu Haimei? Si Nayang siya at Zhu Haimei ay parehong sikat na celebrity bago ang katapusan ng mundo, kaya syempre nakilala niya sila. Nalaman nilang dalawa ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Zhu Yongke at magalang silang binati. Sa puso ni Zhu Yongke, nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang damdamin kay Zhang Yi. Gumawa siya ng ilang insinuations at nalaman na si Nayang siya at Zhu Qier ay parehong tao sa paligid ni Zhang Yi. Dahil dito, medyo hindi siya masaya. Bagamat sa kanyang mundo, ang mga lalaking may kakayahan ay laging napapaligiran ng maraming babae. Ngunit si Zhang Yi na ang kanyang biktima sa kanyang puso, paano siya maaabala? Ilang sandali pa, nagsimula na naman siyang malungkot. Sunod-sunod ding tinawag ang ibang tao sa pamilya. Nagsimulang mawalan ng katahimikan ang mukha niyang siya. Bilang karagdagan kay Zhu Qier at sa iba pang tatlo, mayroon talagang ilang mga bata at magagandang babae sa pamilyang ito. Sa aspeto ng hitsura, siyang Xingxin ay hindi bababa sa Zhu Qier at Yang siya. Ang susi ay 18 taong gulang pa lamang siya, bata at masigla. Napakaganda rin ni Lu Keran at Liang Yu. Ang susi ay pareho silang may napaka-espesyal na ugali, hindi ang ugali ng isang malayang babae na parang florera. Napakaraming warblers at swallow kaya nakaramdam ng pagkairita si Zhu Yongke. Ahem, Inmanzang, kailan tayo alis? May kasabihan na hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Ito ay isang kumpidensyal na misyon, kaya pinakamahusay na huwag magdala ng sinumang hindi ka mag-anak sa misyon. Matalim na tiningnan ni Zhang Yi si Zhu Yongke. Matapos manahimik ng ilang segundo, sinabi niya kay Yang siya, mag-ayos ng isang silid para kay Miss Zhu upang siya ay makapagpahinga. Natural na narinig ni Zhu Yongke na may kausap si Zhang Yi sa mga tao sa paligid niya at ayaw niyang makasama siya, isang tagalabas. Bumangon siya nang may pagmamalaki at sumama kay Yang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yang siya at nakangiting nagsabi, gustong-gusto niya ang silid na inayos para sa kanya. Pagkatapos noon, umupo siya sa tabi ni Zhang Yi at nagtanong, Zhang Yi, sino siya? Siya ba ay isang malakas na estranghero mula sa ilang pangkat ng investigasyon? Noong una, ang mga tao sa shelter ay medyo humanga kay Zhu Yongke. Naisip nila na ang taong maaaring ipadala ni Zhu Zeng upang magsagawa ng mga gawain kasama si Zhang Yi ay dapat na isang master na may pambihirang kakayahan. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, may kaugnayan lang ito sa kanya. Siya ay pamangkin ni Zhu Zeng. Dapat hayaan mo akong kunin siya para i-brush up ang kanyang resume para ma-promote siya mamaya. Ang mga mata niyang Xingxin ay napuno ng saya. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tumingin sa gilid ng mukha ni Zhang Yi. Pero bakit pakiramdam ko medyo kakaiba ang ugali niya sa'yo? Ngumisi si Zhang Yi, humalukip-kip at sinabing, kung tutuusin, anak siya ng pamilya ng pinuno, kaya sanay siyang maging mayabang.
Kakaibang umiti si Yang Xingxin. Siya at si Zukir ay nagpalitan ng tingin at pagkatapos ay nagsabi, "Kapatid na Zhang Yi, hindi mo naintindihan ang mga babae. Sa tingin ko ay tila may balak siyang laban sa'yo." Saglit na natigilan si Zhang Yi, pagkatapos ay itinuro ang kanyang ilong na may pilit na ngi. Tumango si Zukir. "I felt it too." Medyo hindi siya komportable nung nakita niya kami. Nakita ko ang selos sa mga mata niya. Hindi napigilan ni Zhang Yi ang sinabi, "I can't help it, mukhang masyadong malakas ang alindog ng kapatid ko. Na-inlove siya sa akin sa sandaling nagkita kami, di ba?" Nakangiting sabi niya dahil sa tingin niya ay medyo kabalbalan. Si Zhu Yunke ay nagsimulang humanap ng mali sa kanya sa unang pagkakataon na nakita niya siya, na halatang hindi magandang impresyon. Baka gusto ni Zhu Zeng na pakasalan kanya. Biglang nakita ni Yang Xingxin ang esensya ng bagay na yon. "Kuya, ikaw na ngayon ang puntirya ng lahat ng partidong nag-aagawan para ipanalo ka. Sa Blizzard City, lahat ng puwersa ay nagpapakita ng kanilang pabor sa'yo. Ang pamilya Deng ay nagbigay sa'yo ng mga teknikal na paraan at espesyal na tinulungan ang iyong mga kaibigan sa pagsasanay. Hindi nakakagulat na gustong gamitin ni Zhu Zeng ang pag-aasawa para mapagtagumpayan ka." Nang sabihin ito ni Yang Xingxin, napansin din ni Zhang Yi na may hindi tama. Gayunpaman, umiti siya ng walang pag-aalinlangan at sinabi, "Ang Lao Zhu na ito ay talagang matanda at nalilito." Si Zhang Yi ay walang interes sa ganoong uri ng mayabang na binibini. Pero naiisip niyang paamuin ang gayong mayabang na babae. Sayang lang talaga ang karakter ni Zhu Yunke sa taste niya. Siya ay isang pinong egoist, hindi isang taong mapagnanasa. Ang mga emosyon ay maaaring maging regulator ng buhay, ngunit hindi ito dapat ang lahat. Maging si Zukir ay hindi magiging miyembro ng panig ni Zhang Yi kung hindi dahil sa kanyang katayuan bilang isang doktor. Don't worry about her. After the mission is over, there will no more interactions between her and A. Naiintindihan niya ang iniisip ni Zhu Zeng, ngunit hindi siya mapipilit ni Zhu Zeng na pakasalan si Zhu Yunke. Sa huling pagsusuri, ang inisyatiba ay nasa mga kamay ni Zhang Yi. Gayunpaman, hinawakan ni Zukir ang kamay ni Zhang Yi na may bahagyang pag-aalala. Sabi nga, "Hindi ba't mahaba-habang paglalakbay ang pupuntahan mo sa misyon na ito?" Sabi nga sa kasabihan, ang pag-ibig ay lumalaki sa paglipas ng panahon, at sino ang makakagarantiya na hindi mo sinasadyang magkamali. Ngumiti si Zhang Yi, inilagay ang kamay sa likod ng kamay niya at tinapik siya. "Huwag kang mag-alala, kahit gaano kasarap ang makamandag na pagkain, hindi ako kakagat. Kung malayang babae lang, wala siyang pakialam na magkaroon ng magandang palitan." Gayunpaman, sa likod ni Zhu Yunke ay nakatayo si Zhu Zeng, at ang pakikisangkot sa kanya ay mangangahulugan ng walang katapusang problema. Hindi magiging tanga si Zhang Yi. Nag-aalalang tanong ni Uncle Yu, "Zhang Yi, mataas ba ang pan?" Hindi ipinaliwanag ni Zhang Yi ang tiyak na nilalaman ng gawain sa lahat, kaya naunawaan ng lahat na si Zhang Yi ay hindi magdadala ng masyadong maraming tao doon. Ngumiti si Zhang Yi at nagsabi, "Mahirap sabihin. Hindi dapat magkaroon ng maraming panganib, ngunit sa mundong ito, mahirap magsabi ng anuman. But you don't have to worry about me. I still have the ability to protect myself." Naisip niya na kahit na bumagsak ang barko sa dagat, makakaligtas siya sa kanyang mga kakayahan at katangian. Manatili ka na lang sa bahay gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, binalak lamang ni Zhang Yi na isama si Zukir kapag pumunta siya sa dagat. Dahil sa month-long cycle, hindi may iwasang may magkasakit sa barko, kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng doktor sa barko. Matapos ipaliwanag ang mga pangyayari sa bahay, nakipag-ugnayan si Zhang Yi kay Chen Jingguan at hiniling sa kanya na tulungan siyang maghanda ng icebreaker at lakas tao para pumunta sa dagat. "Ipadala sa akin ang pinakamaraming mga mandaragat na may karanasan sa karagatan." Nang matanggap ni Chen Jingguan ang gawain, natural na hindi siya nangahas na magkaroon ng anumang opinyon at naglaan ng oras upang ayusin si Zhang Yi. Dahil apurahan ang gawain, pumunta si Zhang Yi sa Chaoyu Harbor noong hapong iyon para tingnan ang mga barko at tauhan. Ayon sa kahilingan ni Zhang Yi, ang Chaoyu Harbor ang nagbigay ng pinaka-advanced na icebreaker na si Jin Feng. Siyempre, ang daungan ay nilagyan din ng mga barkong pandigma, ngunit ang misyon na ito ay medyo kumpidensyal, kaya't ang mga barkong pandigma ay hindi pinansin. Sumakay si Zhang Yi sa malaking icebreaker na ito. Ang Jin Feng ay 106 metro ang haba, may buong load na 16,000 tonelada, at kayang magdala ng 2,000 tonelada ng gasolina.
Pagkatapos ng panahon ng yelo, walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga paglalakbay sa karagatan. Nilagyan ni Chen Jingguan si Zhang Yi ng pinakamaraming mga mandaragat. Kabilang sa kanila ay si Lao Tian, na dati nang naglayag sa barko para kay Zhang Yi, at 12 iba pang mga mandaragat. Ang karaniwang karanasan sa paglalayag bawat tao ay higit sa 7 taon, at lahat sila ay mga veteranong mandaragat na nakibahagi sa mga paglalakbay sa karagatan. Tinawagan ni Zhang Yi ang lahat at ipinaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng operasyong ito. Sa pagkakataong ito ay pupunta tayo sa dagat upang pumunta sa isang malayong lugar at dalhin ang isang grupo ng mga overseas Chinese pabalik sa China. Ito ang aking unang paglalakbay sa karagatan at kailangan ko kayong lahat na makipagtulungan sa akin sa daan. Maingat niyang pinag-isipan ang hindi paggamit ng mga barkong pandigma para lamang hindi makaakit ng atensyon ng ibang puwersa. Ngunit nang walang anumang sandata para sa pagtatanggol, kung talagang makakatagpo siya ng problema, makakaasa lamang siya kay Zhang Yi upang harapin ito mismo. Madaling ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, napagpasyahan niya na kapag dumating ang oras ng pakikipaglaban, gagamit siya ng mga kanyon sa lupa upang makasakay sa barko. At naghanda siya ng maraming minahan upang harapin ang mga submarino. Ang bagay na ito ay hindi maaaring gamitin laban sa mga submarino. Ito ay mas malamang na harapin ang mutated giant marine life na maaaring lumitaw sa ilalim ng tubig. Inihanda ni Chen Jingguan ang bangka at mga pangunahing panustos sa pamumuhay noong araw na yon. Kinaumagahan, isinama ni Zhang Yi sina Zhu Yongke at Zhu Qier at umalis patungong Chaoyu Harbor. Tila hindi inaasahan ni Zhu Yongke na sasama rin si Zhu Qier sa kanya. Natagpuan niya si Zhang Yi ng pribado at ipinahayag ang kanyang mga pananaw. Zhang Yi, I'm not a fussy person. It's just that this mission is very important, and you have to bring your girlfriend with you. Isn't there something wrong with this? Tinaas ni Zhang Yi ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, si Qier ay isang doktor. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung walang doktor sa mahabang paglalakbay sa dagat? Kung walang doktor, ang isang maliit na sipon ay maaaring pumatay ng isang tao. Iginiit ni Zhu Yongke, wala na bang ibang mga doktor? Ang mga mandaragat sa barko ay pawang mga lalaki. Sapat na para sa iyo na dalhin ako ng isang magandang babae. Hindi ba nararapat na magdala ng isa pa? Pabirong tumingin sa kanya si Zhang Yi at sinabing may mapaglarong ngiti, okay lang, magandang babae lang ang dinala ko. Inis niyang itinadyakan ang kanyang mga paa, pakiseryoso ang misyon na ito. Si Zhang Yi ay sumimangot at gumamit ng mahigpit na tono sa kanya sa unang pagkakataon. Miss Zhu, please remember clearly na ako ang taong namamahala sa misyong ito. Sinasamahan mo lang ako, huwag mong diktahan ang desisyon ko. Let me be clear, kung hindi ko binigyan ng mukha si Zhu Shuai, hindi ako magsasawang isama ka. Kaya kapag kinausap mo ako in the future, mas mabuting pwesto ka ng tama. Naiintindihan mo ba? Kung patuloy kang manggugulo ng hindi makatwiran, direkta kitang itataboy pabalik. Sa sandaling nagalit si Zhang Yi, agad na nalanta si Zhu Yongke. Siya ay isang tao na nakaranas ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Nang magalit siya, sapat na ang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan para manginig ang isang walang kwentang binibini. Masyado siyang sunod-sunuran, kaya hindi niya masabi ang isang kumpletong pangungusap. Hindi man lang siya nilingon ni Zhang Yi at lumingon siya para hanapin si Zhu Qier. Ngunit pagkaalis niya, lumingon si Zhu Yongke sa direksyon na kanyang nilisan, at nagsimulang magmukhang kakaiba ang kanyang mga mata. Mula pa noong bata siya, walang lalaking nangahas na sigawan siya. Bigla niyang naramdaman na napakalalaki ni Zhang Yi, kaya medyo natuwa siya. Dumating si Zhang Yi sa silid ni Zhu Qier. Inaayos niya ang kanyang mga damit at mga personal na gamit. Sa mahigit 100 maleta na puno ng mga gamit, hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, sa espasyo ni Zhang Yi, gaano man karaming bagay ang mayroon, hindi ito magiging problema. Napasandal si Zhang Yi sa pinto at pinanood siyang yumuko para mag-impake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang magandang figura at perpektong kurba ay nagpatibok pa rin ng kanyang puso. Humalukip-kip si Zhang Yi at mahinahong sinabi, napakahirap pumunta sa dagat para sa mahabang biyahe. Sa pagkakataong ito ay aabutin ng hindi bababa sa 2 o 3 buwan. Ang dagat ay napakahangin at maalon, at tiyak na hindi ito magiging komportable gaya ng sa bahay. Naisip mo ba ito?
Matapos marinig ito, tumayo si Zukir at nag-inat, ipinakita ang kanyang maganda at balingkinitang baywang. Nakangiti siyang tumingin kay Zhang Yi, syempre. Kung tutuusin, kung wala akong pagkakataong ito, bihira lang akong mamuhay sa isang mundo kasama ka. Lumapit siya, yumakap sa braso ni Zhang Yi na may ngiti, at mahigpit na idiniin sa katawan nito. Kailangan mo akong tulungan. At saka, may nakakalokong ngiti sa labi, at puno ng singkit ang kanyang peach na mga mata. Sabi mo na nga na aabutin ng 2 o 3 buwan ang paglalayad. Kung wala ako, hindi ka rin komportable, di ba? Ili, hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang babaeng iyon. Ipinadala ni Zhu Zeng si Zhu Yongke upang sundan si Zhang Yi, na may malinaw na layunin na umaasa na may mangyayari sa pagitan ni Zhang Yi at Zhu Yongke. Gayunpaman, alam ng lahat sa kanilang mga puso na sa mga huling araw kapag ang sitwasyon ay hindi malinaw, pinakamahusay na huwag pumanig sa isang tiyak na puwersa. Ngunit kung walang ibang babae na nakasakay sa loob ng ilang buwang paglalakbay, sino ang makakasiguro na malalabanan ni Zhang Yi ang tukso? Tanong ni Zhang Yi sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nangahas na patunayan yon. Huminga siya ng malalim at niyakap ang matikas na katawan ni Zukir, nag-iisip ka pa rin. Huwag kang mag-alala, kung wala na, masisiguro ko ang iyong kaligtasan, kahit na makaharap ka sa panganib sa dagat. Sa kakayahang, kontrolin ang hangin, at space shuttle, kahit na may pagkawasak, wala pa rin siyang problema sa pag-akay kay Zukir upang makatakas. Bago umalis, pinag-aralan niya ang lahat ng mga isla at bahura sa ruta. Anuman ang pagtutol ni Zhu Yongke, dinala ni Zhang Yi si Zukir sa dagat ng magkasama. Para naman sa ibang tao, lalo na sa mga babae sa bahay, medyo mapanuri sila dito, lalo na si Yang Xingxin, na walang magawang tumingin kay Zhang Yi, mukhang nakakaawa. Halatang gusto rin niyang lumabas kasama si Zhang Yi. Iminungkahi din ni Lukeran na maaari siyang maglingkod bilang mekaniko at sumakay sa barko upang tumulong sa pagkukumpuni. Ngunit ang mga kahilingang ito ay tahasang tinanggihan ni Zhang Yi. Ito ay hindi isang outing, ngunit isang misyon ng napakahalagang kahalagahan. Maging siya ay hindi masabi kung makakatagpo ba siya ng panganib sa dagat. Kung may nangyari talaga, hindi niya mapoprotektahan ang napakaraming tao sa dagat. Gayunpaman, ipinadala sila ng mga tao sa shelter sa Chaoyu Harbor. Sumakay ng snowmobile mula sa daungan at naglalakbay ng higit sa 10 kilometro, nakarating kami sa lokasyon kung saan nakaangkla ang armada. Ang tubig dito ay... Ang icebreaker na si Jin Feng ay hinila ng mga tauhan ni Chen Jingguan, at ang kubyerta ay puno ng mga mandaragat na handang pumunta. Nagpaalam si Zhang Yi sa lahat ng nasa bahay at sinabihan silang bigyang pansin ang kaligtasan kapag wala siya at huwag maging pabaya. Kung makatagpo ka ng anumang panganib, makipag-ugnayan sa kanya at kay Zhu Zeng sa lalong madaling panahon. Matapos ipaliwanag ang mga gawain, isinakay niya sina Zukir at Zhu Yongke sa bangka. Si Zhang Yi at Zukir ay relaxed at walang dalang kahit ano dahil lahat sila ay inilagay sa ibang espasyo. Ngunit si Zhu Yongke ay walang ganitong uri ng paggamot. Pagdating niya, sinubukan niyang bawasan ang hindi kinakailangang pagdadala, ngunit may dala pa siyang 2 malalaking maleta. Walang intensyon si Zhang Yi na magkusa para tumulong, ngunit mabait si Uncle Yu at tinulungan siyang ikarga ang sasakyan. Pagdating sa daungan, natural na may mga mandaragat na tutulong sa pagdala nito sakay. Pagkatapos sumakay sa kubyerta, inilabas ni Zhu Yongke ang communicator sa harap ni Zhang Yi at sinabi sa kabilang dulo, "Tito, nakasakay na kami sa barko. Maaari na tayong umalis ngayon." Lihim na natawa si Zhang Yi sa kanyang puso, sadyang ginawa ito ni Zhu Yongke para ipakita sa kanya. Sabihin sa kanya na si Zhu Zeng ay nakatayo sa likuran niya. Walang pakialam si Zhang Yi at sumenyas kay Lao Tian na pwede na siyang maglayag sa bangka. Ang lahat ng mga tripulante ay bumalik sa kani-kanilang mga pwesto, at si Lao Tian ay mahusay na nagdirekta sa pag-angat ng angkla. Ang malaking icebreaker ay dahan-dahang gumalaw, dinurog ang nakapalibot na manipis na yelo, at pagkatapos ay nagsimulang umalis patungo sa karagatan. Dinala ni Zhang Yi si Zukir sa kanilang silid. Sa loob ng kabin, ang boiler ay palaging nasusunog at ang pag-init ay napakasagana. Ito ang hiniling ni Zhang Yi. Kahit na siya ay pupunta sa isang mahabang paglalakbay sa dagat, hindi siya masyadong mag-aatubili tungkol sa kalidad ng buhay. Hindi bababa sa ang hating, pagkain, at B ay dapat nakasiya siya. Napakasimple din ng mga ito para sa kanya. Kung ito man ay panggatong o pagkain para sa pagpainit, mayroon ng sapat na nakaimbak sa iba't ibang espasyo. Siyempre nakuha ko kay Zhu Zeng.
Paano ko babayaran ito ng mag-isa kapag nagtatrabaho para sa unit? Ang mga sumunod na araw ay monotonos na paglalayag. Si Lautian at iba pa ay may maraming taon ng karanasan sa paglalayag, lalo na pagkatapos ng katapusan ng mundo. Sinundan din nila si Wei Dinghai sa mahabang paglalakbay. Sa makatuwid, alam nila sa kanilang mga puso kung aling mga lugar sa dagat ang mapanganib. Bago umalis, sinabi sa kanila ni Zhang Yi na hindi na kailangang magmadali at dapat nilang tahakin ang pinakaligtas na ruta. Una sa lahat, kailangan mong iwasan ang mga ruta na may mga pirata, at pangalawa, hindi ka dapat lumapit sa lugar ng dagat sa paligid ng Nyon dahil maraming ronin doon na talagang mga part-time na pirata at bandido sa kalsada. Pangalawa, kailangan mong isaalang-alang ang mga lugar sa dagat kung saan lumilitaw ang mga halimaw sa dagat. Hindi naman sila nagkukulang sa pagkain at enerhiya, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paglalakbay sa dagat ng mahabang panahon. Ipagpatuloy lang ang kaligtasan bilang iyong unang prinsipyo. Si Lautian at ang iba ay natural na napakasaya. Napapaligiran sila ng mga nangungunang alien sa rehiyon ng Jiangnan, at sila rin ay mga dayuhan mula sa sistema ng kalawakan. Ang pagpunta sa dagat kasama si Zhang Yi ay nagbigay sa kanila ng labis na kagaanan at labis na pagmamalaki sa parehong oras. Kahit na may mga anak ka sa hinaharap, maaari mong ipagmalaki sa kanila na magkasama kayo ni Zhang Yi sa misyon. Sa unang kalahating buwan, walang malalaking problema sa pag-navigate. Kung tutuusin, ang mga sea areas na kanilang nadadaanan ay nasa loob ng territorial waters ng Huaxu State, at kailangan lang nilang kumustahin ang patrol navy sa East China Sea region. Gayunpaman, mula nang lisanin ang teritoryong tubig ng Huaxu Kingdom, sunod-sunod na dumami ang mga kaguluhan. Sa ika-17 araw ng paglalayag, kinailangan ng Jin Feng na dumaan sa teritoryal na tubig ng Nyon. Lumapit si Lautian upang hanapin si Zhang Yi at tinanong kung gusto niyang makipag-ugnayan sa Departamento ng Administrasyong Pandagat ng kabilang partido upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nagbabasa ng libro si Zhang Yi. Nang marinig niya ito, isinara niya ang libro. Nakalagay dito ang pamagat na ISU-84 sa italics. Hindi, pumunta ka na lang dyan. Kapag may nakasalubong kang humaharang sa daan, pag-usapan natin yan. Ginawa ito ni Zhang Yi para sa kanyang sariling mga dahilan. Matapos ang katapusan ng mundo, ang populasyon ng iba't ibang mga bansa sa mundo ay bumaba ng husto, at ang kanilang lakas ng militar at mga kakayahan sa pagtatanggol ay napinsala din ng husto. Maging ang kaharian ng Huaxu ay hindi ganap na makontrol ang mga nakapalibot na lugar sa dagat. Nangangahulugan din ito na unti-unting nagiging magulong lugar ang karagatan. Ang Nyon mismo ay nahahati sa dalawang pangunahing puwersa, at ang hukbong dagat ay malamang na hindi matatag. Ang Maritime Self-Defense Force ng Nyon ay walang maraming defensive forces gaya ng mga barko, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Kung gagawin mo ang inisyatiba upang makipag-ugnay sa iyo, madali itong pukawin ang hinala ng kabilang partido. Kung may nangyari talagang mali, mainam na hayaan si Zhu Zeng na makipag-usap sa kabilang partido. Kinuha ni Lautian ang utos ni Zhang Yi at umalis. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap sila ng babala mula sa Nyon Maritime Self-Defense Force. Hiniling ni Zhang Yi kay Lautian na ipaliwanag sa kabilang partido na sila ay mga barkong sibilyan, hindi mga barkong pandigma, at sila ay dumadaan sa Nyon na tubig upang iligtas ang mga tao. Bilang karagdagan, si Zhu Zeng ay nakipag-ugnayan at hiniling na makipag-usap sa kanila. Bagamat medyo hindi nasisiyahan ang mga tao sa Nyon, wala na silang kakayahang ganap na pangasiwaan ang lugar ng dagat, kaya't si Zhang Yi at ang iba pa ang kanilang pinadaan. Matapos malutas ang problema dito, ipinagpatuloy ni Zhang Yi ang pagbabasa ng kanyang libro sa silid. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaalis nila sa Nyon Sea, biglang umalingaw ang marahas na pagsabog sa kanilang paligid. Bahagyang yumanig ang katawan ng barko na ikinagulat ni Zhu Qir. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yi, at inabot niya at tinapik ang balikat ni Zhu Qir, "Huwag kang mag-alala, nandito ako. Pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari." Umiwas siya at lumabas sa koma. Inilabas ni Lautian at ng mga mandaragat ang kanilang mga armas. Tinitigan ang signal ng radar sa screen na may galit na mukha at nagmumura. Napansin ni Zhang Yi ang maraming maliliit na pulang tuldok na lumilitaw sa radar. Ano ang nangyayari? Sa sandaling makita ng lahat si Zhang Yi, agad silang nagkaroon ng gulugod. Zhang, ang lugar na ito ay minahan na. Siguradong nakatagpo tayo ng mga pirata.
Hinipan ni Lautian ang kanyang tubo ng sigarilyo na may malungkot na tingin, siguro ang mga maldita na neon ang may gawa nito. Pinaalis nila kami sa harapan, at pagkatapos ay ipinaalam sa mga pirata sa paligid ang balita. Isang mapaglarong pagngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Yi. Kamusta ang katawan ng barko? It's nothing serious. Napakalakas ng barko natin. Pero ang mga minahan na ito ay harang lang. Papalapit na sa atin ang mga nakapaligid na barkong pirata. Sabi ni Lautian, itinuro ang isang dosenang papalapit na maliliit na pulang tuldo. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, ikaw na lang ang bahala sa barko dito, at ako na ang bahala sa mga bagay sa labas. Pagkatapos niyang magsalita ay nawala na ang tao. Alam ng mga mandaragat na si Zhang Yi ay pumunta upang harapin ang kaaway, ngunit hindi sila handang maupo ng walang ginagawa. Kalahati ng mga mandaragat ay pumunta sa deck na may mga baril. Hanggang dito na muna ulit mga bossing, sa susunod ulit, sa mga hindi pa nali-subscribe mag-subscribe na kayo, para matuloy na ang Rebirth Second Life, dahil sa minahal kong manloloko at sumama sa iba hahaha.